Okay, isang magandang gabi ho sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat din po sa mga nasa ibang bansa ngayon na nakikinig sa ating YouTube channel, sa ating broadcast tuwing Saturday ng umaga. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, panibago na naman tayong topic. Naku, mukhang mahaba-haba itong pag-uusapan natin regarding sa eisegesis versus exegesis. Marami na iinis sa akin dito kasi nga nilalandadan ng Diyos yung mga maling katuruan, maling passage, maling paggamit natin ng Bible verses sa liwanag ng exegesis o sa tamang pag-aaral po ng salita ng Diyos. So, ito po ay isang pag-aaral kung saan panahon ng mga kapatid para mag-aral tayo mabuti. At ito nga yung topic natin ngayon. Nakakailang linggo na tayo, no? Una yung part 1, part 2. Ngayon nasa part 3 na po tayo. Asahan nyo, mahaba to. Baka mabot pa ho to ng mga part 8. Ewan ko mahabang series to kasi nga iisa-isay natin yung mga misconception ng mga Bible verses na madalas kino-quote ng mga ibang nagtuturo para labanan ng gospel of grace. Okay, basta alam naman po natin yan, kapag laban sa biyaya, hihimay-himay natin. Hindi naman tayo bias. So, pag-aralan natin. Okay? Okay, ayan. Hayaan nyo na yung mga dumadalaw na mga may sungay dito. Hayaan nyo na sila, guys. Malapit na dumating si Lord, kaya nagsusulputan na yung mga yan. Okay, so hayaan na natin, guys. Ganun talaga. Si Jesus Christ nga di ba? No, may mga demonyo ring sumisingit sa kanya. Binabanat-banatan siya. Ganun talaga mga kapatid. Tandaan niyo mga kapatid, kapag hindi kayo pinipersecute, ibig sabihin nun, nasa kasinungalingan din kayo. Kasi pasalubong tayo Pasalungat tayo sa kasinungalingan ng mundong ito. Nasa great deception na po tayo ngayon. Malapit na dumating ang Panginoon. No? Baka nga anytime bantayan niyong mabuti ang Israel. Yung pagkakagulo na yan ngayon sa Middle East. Wala pa yan. Okay. Babantayan natin dito kapag may katahimikan na sa Middle East. Susulpot ang Antikristo kapag matahimik na. Pero yung ganyang magulo, wala yan. Hanggang hindi natatalo ang Iran, hanggang din na natatahimik yan, wala pa yan. Okay? Alam nyo naman, sa Book of Revelation, sinabi doon na ang Israel ay tahimik. Hindi lalagpas ang peking kapayapaan hanggat magulo. Okay? Kaya relax lang tayo. Ang sabi ng Panginoon sa atin, magbantay. Pag sinabi magbantay, mag-aral. Relax lang tayo. Yung mga nasa Hudyo, sila yung sa Israel, sila yung dapat na pag dumating yung araw na yun, sila yung dapat na tumakas, magtago, manatiling tapat hanggang wakas. Tayo, magbantay lang tayo. Okay, so start na tayo ng ating pag-aaral. Yung ating patagalin pa, eisegesis versus exegesis. Ano ba yan, Pastor? Ano na naman ba yung mga tinuturo mo? Ang tinuturo po natin dito, ano nga ba to? Ano ba tong eisegesis? Ito ba yung malamig ba to? Ito ba yung magnolia? Selecta ba to? Ano ba to? Ice cream pala yun, ice cream. Okay. Eisegesis versus exegesis part 3. Napag-aralan na natin doon sa part 1, part 2. Eisegesis yung ikaw yung nag-i-interpret ng Bible. Maraming mga Bible ngayon nagtuturo na Bible teacher. Ano interpretasyon mo rito, Pastor? O sila yung mag-i-interpret. Halimbawa, Pastor A, Pastor B, Pastor C. Si Pastor A, ano interpret mo rito? Ito interpretasyon ko dyan. Ito ang revelation ng Panginoon. Ito ang nire-reveal sa akin ng Lord. Ayan, revelation daw. Gumagamit sila ng revelation. O, isa naman, Pastor B, ano ang masasabi mo sa verse na to? Ito ang revelation ng Panginoon. Ito ang vision ng Panginoon. Nakita ko sa panaginip ko na yan. Ayan, ganyan sila mag-interpret. Ayon sa panaginip ko, ito sinasabi ng Biblia. Ayan. Pastor C, ano insight mo sa verse na ito?
ito eka ayon sa tinuturo ng school namin, yan ang napag-aralan namin ayon sa napag-aralan namin. O yan ang mga ICJCs, guys. Tapos yung pastor number 4, ano masasabi mo sa verse na to? Yan eka, sabi ng verse, bibilang sabi sa Mateo at sabi sa Proverbs, sabi sa New Testament, sabi sa Old Testament, sabi sa librong ito, sabi sa dictionary, sabi sa Jewish Encyclopedia. Ito ang pinapasabi ng, pati na lang kung lang i-quote mo yung sinasabi ni Vice Ganda, ay Diyos ka. Yan ang mga mga interpretation. Yan po ang ICJCs, kung kani-kanino kung saan pumupunta. Pero ngayon yung exegesis iba. At usually we are very very proud na pinipilit natin maging exegetical approach na kung saan dinidiscover natin. Hayaan natin yung sabi ng Bible. Yung sinasabi ng Bible ayon sa context, original, translation. Okay? So, dinidiscover natin. Paano? Ayon sa context, alam naman natin ng Bible na walang chapter verses yan, dire-diretsong sulat yan. Kailan lang ba na-imbento ang may chapter at verse? Noong 15th century lang yan. Una, by chapter. Nilagyan nila ng verse. Kaya sa panahon natin ngayon, may chapter verse na, tapos mali-mali pa yung translation. Kaya tayo nagkaligaw-ligaw. Kaya dapat tayong bumalik sa original na manuscript ng Bible, sa Greek o sa Hebreo kung Old Testament, New Testament ang Greek. Sa Greek naman, sunod-sunod talaga to, walang chapter, walang verse. Kaya dapat dyan binabasa by context kung bakit sinabi. Okay? Tapos tingin din tayo sa original translation. Ang totoong kinasihan po ng salita ng Diyos, yung original translation. Wherein ito nga yung sinulat sa Old Testament, ito nga yung Aramaic, Hebreo, at sa New Testament naman ay Greek. Tingin tayo doon sa totoong sinabi ng Diyos sa original translation. At syempre, in the light of rightly dividing the word of truth, yung pangatlo, yan po yung paraan ng exegesis Inaalam natin ano bang dispensation ito. Sino ba nagsasalita? Sino ang sumulat? Sino ang kausap? Anong genre yung sulat? Dapat tinitingnan po natin yun. Yun ang tamang pag-aaral po ng Bible. Hindi po tayo dampot-dampot verse kung saan-saan. Okay, yan po yung mga sakit ng mga pastor karamihan, hindi naman lahat. Hindi ko naman nilalahat pero karamihan ganon. Okay, so alam na natin yan. Simulan na natin. Okay, example number 1. Ito guys, ito na yung mga sagot sa tanong nyo. Hebreo 10:26. Marami nagtatanong nito sa akin Ang Hebreo 10:26, ang misconception dito, nawawala daw yung salvation kapag nagkasala ka. Okay. Tingnan natin yung verse, no? Hebreo 10:26. Tingnan nyo guys, kung dadampot-dampot tayo ng verse, maliligaw tayo Matapos nating malaman at tanggapin ng katotohanan, ano daw? At magpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, wala nang handog na maiaalay pa para sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. So ito ay misconception. Marami naligaw dyan guys sa verse na yan. Kaya tinan niyo yung mga perverted gospel, malakas ang loob nila na magturo ng perverted. Kasi yun yung mga verse na unang basa, akala mo totoo. Akala mo tama. Tinan nyo, no? Pag nagbabasa tayo ng Bible, kung ang nasa isip natin nawawala ang kaligtasan, pag nakakita tayo ng verse, magiging nasa isip mo na, ayan sabi ng Bible, nawawala ang kaligtasan kapag nagkakasala ka. Okay. Pero, hindi ka dapat ganon. Kasi ang ginagawa mo, nag-interpret ka kagad, nag-ICJSIS ka kagad. Maraming mga ganyang mga nagtuturo. Ayan, malinaw Alam nyo si Satanas, magaling siya sa mga mabilisang turo. At mga bulag naman, yung mga bulaga, yung mga hindi nakakaintindi ng katotohanan, naniniwala kagad.
lalo na tayong mga Pilipino, mahilig tayo kagad maniwala kagad kung ano yung what we see is what we get. Okay? Ito yung mga mabilis. Yan eh, kasi sinabi. Kaya yun ang totoong sinasabi ng verse. Kaya dapat ganito tayo. Ayun na. Kasi nga, ang nangyayari, mabilisan. Pero tayo, hindi tayo ganun. Let us check, discovery natin. Bible, ano ba talaga ang ibig mong sabihin dito? Una, huwag tayo magpabulag sa verse. Okay? Huwag tayong magpabulag sa verse. Dapat, walang verse. Tanggalin natin ng mga verse na to. Tanggalin natin to. Walang 10:26, walang 10:25. Pag walang mga verses na yan, ibig sabihin, sulat to. So, ito ay dire-diretsong pagsasalita. Di ba? Bibigyan ko kayo ng halimbawa para mabago yung isip natin. Pag ang Bible, sinulat ganito. Halimbawa, 10:23. Oh, halimbawa, sinulat ganyan hanggang 29. Pag kinapin natin ito dito, dapat ang pagbabasa natin ng Bible ganito. Walang verse dapat hindi wait lang palakihin natin para makita nyo no? Para makita nyo. Ayan. Dapat tanggalin natin to. Yan. Tanggalin natin yan. Ganyan. Dapat ang pagbabasa ng Bible ganito eh. Sulat kasi yan eh. Ang original na sinabi ng Bible, ganyan. Walang verse, walang chapter. Kasi kaya nalilito tayo, may mga verse at chapter kasi tayo. Subukan yung wala, tingnan nyo, mababasa nyo yung ibig niyan sabihin. Okay, ganyan. Paragraph, yan po ang totoong arrangement ng sinulat. So ibig sabihin, bulag ka na ngayon sa mga chapter and verses. Wala nang boundary. Okay. Pag wala nang boundary, mababasa mo na siya yung totoo niyang sinabi. Ano yung talaga yung totoong mensahe. Oh. Ganyan po yan, guys. So ano yung sinabi? May sulat, no? Sulat. O ito yung sulat. Magpakatatag kayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan pa sapagkat ang pangako sa atin ay maaasahan. Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa ng pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. O yan, ganyan ang pagbabasa ng Bible. Tapos sasabi rito, no, ano yung una niyang sinasabi? Magpakatatag daw tayo sa ating pag-asa at huwag na tayo mag-alilangan pa. Sikapin natin ang maasahan, sikapin natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal ng paggawa ng mabuti. Ano daw yung pagsimikapan natin gisingin ang damdamin ng bawat isa? So magitan daw na to na huwag daw nating kaligtaan yung pagdalo ng ating pagtitipon. Attend tayo ng church. Gaya ng ginagawa daw ng iba. Sa halip, anong purpose daw ng pag-attend sa simbahan? Sa halip, palakasin natin ang loob sa isa't isa, lalo na nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Okay? Ngayon, matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan, nagpapatuloy pa rin tayo sa pagkakasala. Ito na iba yung topic. Wala nang andog na ikapagpapatawan ng ating kasalanan. Okay. So, hindi yan. Di pa tapos eh. Huwag mo tapusin dyan. Kasi may kasunod na sulat, kailangan tapusin mo ito lahat. Ganito yun. Ang naghihintay na lang sa atin ay kakilakilabot na paghuhukom na lalaglaglab na apoy, natutupok sa away ng Diyos. So ano daw yung kasalanan na kung hindi tayo tatanggapin yung katotohanan, ano yung katotohanan daw na to? Na patuloy pa rin tayo magkakasala. Ano ba yung katotohanan na tinatanggihan para ikaw ay magkasala? You know ang nag-trigger dito, pag nagbabasa ka ng sulat, ano ba sinasabi mong tanggapin at magpatuloy tayo sa pagkakasala? Dire-diretso tayo. Tapos i-describe niya na ang naghahantay na lang sa atin yung kakilakilabot na paghuhukom, naglalaglab na apoy na sa mga kaaway ng Diyos. Kung ikaw ay patuloy kang nagkakasala, saan? Ang napatunayang lumabag sa kautusan ni Moses, patay na, ayan na mapatunayang kautusan ni Moses sa batay sa patotoon ng 2-3 saksi na pinapatay. So gaano kabigat ang akala ninyo? Ang parusang nararapat. Ano daw yung kasalanan? Ang parusang nararapat sa mga taong nagkakasala ba araw-araw? Hindi.
sa mga taong humahamak sa anak ng Diyos. Ito pala yung kasalanan. Oh. Ito daw yung kasalanan na walang kapatawaran eh. Taong humahamak sa anak ng Diyos, lumalapas taong nagpatibay sa tipan na nagpabanal sa kanya at umahamak sa mahabaging espiritu. So ano ang kasalanan dito? Kaya dito ang big idea, pagtapak daw sa anak ng Diyos. Totoo naman, di ba, kapag hinamak mo si Kristo, nireject mo si Christ, you will go to hell. So, ang exegesis nito, pagtanggi kay Kristo matapos malaman ang katotohanan. Hindi yung araw-araw na nagkakasala. Kasi nga, tumingin ka lang doon sa verse na yun. Tingin ka sa context. Oh. Naiingit niyo mga kapatid, ganyan po yung pagbabasa ng Bible. Dapat talaga tinatanggal yung mga verses na yan. Binubura dapat yan eh. Kasi nga, ang problema kasi sa atin, dampot-dampot tayo ng talata. Okay? Kaya tayo nalito. Hindi ko naman masisisi ang buong mundo. Ba't lang nangyayari yan? Walang chapter at verse ang Bible. So, babasahin mo by context. Kita mo, no? Kung hindi mo tatapusin to, hindi mo maintindihan kung ano yung kasalanan eh. Ulitin ko uli Baka nagkakamali ako. Okay? Ulitin natin. Sabi rito, no? Sa sulat, magpakatatag kayo sa pag-asa at huwag mag-alinlangan pa. Magpakatatag daw tayo sapagkat ang nangako sa atin ay maasahan. Maasahan daw natin si Kristo yung nangako sa atin. Actually, may sinabi pa nga yan sa kauna-unahang buong chapter 10 eh. Sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamalang kapwa sa paggawa ng mabuti. So ito ay encouragement. Huwag nating kaligtaan. Isa sa encouragement pala, huwag nating kaligtaan ng pagdalo sa pagtitipon. Ang pag-attend pala ng church, pagtitipon, ay hindi para matuwa ang Diyos. Kinukot to ng iba, Hebreo 10:25, pag hindi ka nagsisimba linggo-linggo, walang pagpapala ang Diyos eh. Utos daw kasi. Tapos ito daw yun. Hindi yan utos. Context nga eh. It is encouragement. Nag-i-encourage lang si Pablo dito na huwag nating kaligtaan ang pagdalo ng pagtitipon. Gaya ng ginagawa ng ilan. Anong purpose nun? Sa halip, palakasin ang natin ang loob sa isa't isa. Lalo na ngayon nakikita natin malapit ng araw ng Panginoon. Nag-shift siya ng topic. Matapos natin malaman at tanggapin ang katotohanan na magpapatuloy tayo sa pagkakasala, ano daw yung tanggapin ng katotohanan? At magpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala. Wala nang handog na maiaalay para sa kapagpapatawad ng ating kasalanan. Mga kapatid, kung ito ay sasabihin natin na hindi na tayo dapat magkasala, walang Kristiyano maliligtas, mga kapatid. Promise, lahat tayo mapupunta ng impyerno kung yan ang totoong sinabi. Pero hindi yun ang kasalanan eh. Ano yung kasalanan dito? Yan natin Ang naghihintay na lamang sa atin ay kakilakilabot ng paghuhukom na naglalagablab na apoy na tutupok sa away ng Diyos. Ang napatunay lumabag sa kutosan ni Moses batay sa nawala o tatlong saksi na walang pinapapatay. Kasi nga, remember, tandaan po natin, ang kausap dito, syempre, ng sumulat nito, mga Hudyo, Hebreo nga eh. Dapat maintindihan natin yun. Okay? Pero sabihin na natin na, okay, bypass natin mga Hudyo. Pero yung logic ito, gaano kabigat ang sa akala ninyo ang parusang nararapat? Saan daw? Sa taong umahamak sa anak ng Diyos. So ang konteksto pala nito, yung umahamak daw sa anak ng Diyos, lumalapas tangan sa dugong nagpatibay sa katipan at nagpabalad sa kanya. So, ibig sabihin mga kapatid, so yung Hebreo 29 o yung verse 29, ibig sabihin ng kasalanan tinutukoy sa 26 ay pagtanggi kay Kristo matapos malaman ng katotohanan na hindi simpleng pagkakasala lamang po kasi ng believer. Ang babala para sa apostasy, hindi sa ordinaryong kasalanan. Kasi nga, ang mga Hudyo ay hindi nga tinatanggihan nila si Kristo. Okay? Kasi ang kausap dito mga Hudyo. Kasi nga mga Hudyo. Okay na, malinaw na to So, ang misconception sa Hebreo 10:26, ang kasalanan po dito ay nasa context, nasa 29. Ang kasalanan daw yung lumalapastangan kay Kristo. Ang tanong, lumalapastangan ka ba kay Kristo? Hindi naman eh. Kapag nagkakasala ka, hindi naman paglapastangan kay Kristo yun eh. Ang pagkakasala dito,
yung tinanggihan mo si Kristo if you still rejecting Christ. Ganun din yung sinasabi sa chapter 62 eh. If you reject Christ, apostasy binanggit eh. Okay? Okay. Next. Okay, yung susunod naman natin na misconception. Ito, Numbers 14:28. Ito, misconception. Natalakay ko na to pero dibdibin natin to, no? Okay, Numbers 14:28. Basahin natin yung verse. Guys, may pagkakamali ako sa inyo, di ba? Tinuro ko, sabi ko dito sa verse na to, ito daw yung yung katangian daw ng Diyos. Eisegesis ako nun, guys. Eisegesis. Bilang, chapter 14. O, eto sabi dito, no, sabihin niyo sa kanila na ito ang pinapasabi ko habang buhay akong si Yahweh, ay gagawin ko sa inyong narinig ang gusto ninyong mangyari. O, turo ko dati yan na ayan, nagpapatunay na kung ano yung sabihin mo o yung ketodama, kung ano yung sabihin mo, yun ang mangyayari. Tapos, eisegesis, ang pagkakaintindi natin dyan o pagkakasabi ko o inaamin ko na kasalanan ko yun. Eisegesis, o ayan nagsasabi, katangian ng Diyos yan, katangian ng Diyos. Ayan. Oh, walang pastor na aamin ng kanyang pagkakamali pero mag-step forward na ako, nagkamali ako ng turo nun. That is eisegesis. Okay. Patawarin nyo na ako mga kapatid ha. Okay, itama natin. Tingnan natin, i-discoverin natin ano ba talaga yung totoong sinabi rito. Kasi marami rin nagtuturo ng ganito na minsan sa pagsosong lead sa mga worship, sa mga preaching, ginagamit ito upang suportan yung idea na kung ano yung sinasabi mo, yun ang mangyayari sa buhay mo. Ito ay ginagamit ng ilang mga basihan ng mga word na power declaration. Okay, ang exegesis naman nito, ang konteksto ng passage ay rebellion kasi sa Israel ito eh. Yung mga Israelita kasi nagrereklamo, nagsasabing mas mabuti pang mamatay na lang kami sa ilang ayon sa context basahin nga natin. Tignan mo yung context nito, no? To, context tayo Basahin natin by context. Burayin natin yung chapter and verses na yan. Pakinggan natin sinasabi ng libro. Sabi, nalungkot ang buong bayan ng Israel na magdamag nag-iyakan, nagbulong-bulungan sila laban kina Moises at Aaron. Ang sabi nila, mabuti pang mamatay na tayo sa Ehipto o kaya sa ilang. Kasya tayo patayin ng ating mga kaaway sa lupaing pinagdalhan sa atin ni Yahweh at bihagi ng ating asawa at mga anak. Mabuti pa'y bumalik lang tayo sa Ehipto. So tinan nyo, no, sa verse 1 pa lang, pinapakita ang konteksto pala nito, nagre-reklamo yung Israel, nagre-rebelde. Mabuti pang mamatay na lang tayo dito sa Ehipto o kaya sa ilang. Kasya naman patayin ng ating tayo ng ating kaaway sa lupa yung pinagdalhan sa atin ni Yahweh. Yun mo, no, pinagdalan daw sa atin ni Yahweh. Talaga yung Diyos yung tinitira nila eh. Mga Hudyo ng araw, kukulit. At biyagi ng ating anak. Diyos na yung binanggit nila dito, no? Kasya naman patayin tayo ng ating mga kaaway na pinagdalhan sa atin ng Diyos. Yun, no? At biyagi ng ating asawa at mga anak, mabuti pa'y bumalik lang tayo sa Ehipto. At nag-usap-usap sila at pumili ng isang leader na mangunguna sa kanila sa pagbalik. Sina Moses at Aaron ay nagpatirapa sa nakita sa buong bayan dahil sa hinagpis. Pinunat nila Josue, ang anak ni Nun, at ni Caleb, ang anak ni Jephunneh. Ang kanilang mga kasuutan, nalungkot. Sila Moses, Aaron, pati sila Josue. Sinabi nila, mainam ang lupaing tinitingnan namin, nagsagana-sagana sa lahat ng bagay. Kung nalulugod sa atin si Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupaing iyon. Nadidiscourage sila. Kasi nga, nasa ilang sila. Paikot-ikot lang sila doon. Nagre-reklamo na yung Israel. Sabi dito, wag lamang kayo maghihimagsik laban sa kanya. Ayun nga, sabi ng nila Aaron, magtiwala kayo sa kanya at huwag kayong matakot sa mga taga-roon. Madali natin sila matatalo. Kasama natin ang Diyos at naginapin niya ang kanilang mga Diyos. Kaya huwag kayong matakot. Ngunit binantaan, babatuhin ng mga taong bayan. Matitigas ang ulo ng mga Hudyo talaga. No? Pinakita ni Yahweh ang kanyang kalawalatian sa ibabaw ng toldang tipan. Tinanong ni Yahweh kay Moses, hanggang kailan ako hahamakin ng mga taong to? Tinan niyo yung tono ng Diyos. Ang tono ng Diyos dito, napuprostrate na rin ng Diyos dito, kumbaga parang ganun.
Hanggang kailan ako hahamakin ng mga taong ito? Kailan pa sila maniniwala sa akin samantalang nasaksihan naman nila ang lahat ng aking mga himalang ginawa ko para sa kanila. Padadalhan ko sila ng salot. Ayun, naggalit na galit ang Diyos. Oh. At aalisin ang kanilang mga mana at ikaw ang gagawin kong ama ng isang bansa at marami ang mga pangyarihan. Parang nagbago ang isip ng Diyos. At sinabi wag na Moses, sa'yo ko na lang wag na kay Abraham, sa'yo ko na lang lipulin ko na lang sila. Galit ang Diyos eh. Okay? So verse 14, chapter ng 14, galit yung Diyos dito na bibwisit sa Israel ang titigas ng ulo. Sumagot si Moses, malaman po ng Egyptian na gagawin niyo pong yan, alam po na nila ang Israel ay nilabasin niyo sa Ehipto sa magitan ng inyong kapangyarihan. Nanalangin si Moses, Panginoon, wag naman po kasi nakakahiya po tayo pag nalaman ng mga taga-Ehipto. Dilabas-labas natin sila sa Ehipto tapos pagdating dito, lilipulin niyo lang. Sinabi ni Moses yun. At kung ito'y sabihin nila sa mga taga-Kanan, alam din ng mga iyon ng mga Israel ay pinapatnubayan ninyo. Alam nilang kayo ay harap-harapan nagpakita sa Israel at ng mga bayang ito ng inyong pinapatnubayan sa magitan ng haliging ulap, kung araw, haliging apoy, kung gabi. Kung lilipulin nyo sila, sasabihin nila na nilipol ninyo ang Israel sa ilang sapagkat hindi ninyo sila kayang dalhin sa lupang pinangako. Biro mo, tumakas sila, di ba? Tapos pagdating doon, lilipulin lang ni Yahweh. Kaya na ako nangusap si Moses. Kaya nga sinasama ko kayo minsan pa na ipakita ang inyong kapangyarihan tulad ng sinabi niyo nung una. Si Yahweh hindi madaling magalit, mahabagin at handa magpatao. Ang gara dito, pinaalala pa ni Moses kay sa Diyos na maghunos dili kayo, Lord. Parang ganun yung tono no? Subalit hindi niya pinapawalang balang kasamaan. Okay na, tapat na tayo dito. So ibig sabihin, ang context dito, sa mga nagre-rebuilding Israel. Kaya yun ang dahilan pagdating dito, kaya bukas magpatuloy kayo sa paglalakbay sa patungong dagat na pula. Lumigid kayo doon sa Amorrheo at Cananeo at sa kapatagan. Sinabi ni Yahweh kay Moses at Aaron, hanggang ngayon patuloy pa rin ang mga Israelita sa pagrereklamo laban sa akin. Kailan ba sila tatahimik? Sabihin niyo sa kanila ito, habang buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang naririnig ko yung gustong mangyari. Kanino itong sumpa na to? Sumpa to sa mga Israel. Oh. Yung mga mahiling magturo ng grace kuno, tapos magdedeklara. Ito yung verse nila. Eisegesis. Ayan kapatunay na there's a declaration. We declare that we are favor. Kung ano yung mga sinasabi na declare. Yan daw yung verse. Nabasa naman natin by context. Iba yung tono ng Diyos dito ang kausap Israel. Okay, so anong big idea dito? Sinabi ng Diyos yan sa Israel dahil ang titigas ng ulo ng Israel, hindi tayo kausap. Huwag kang amen ng amen dyan. Panagsabi ang pastor na, ang sabi sa Numbers 14:28, kung ano yung sinabi mo, yun ang gagawin ng Diyos sa iyo. Kaya huwag kang magsasalita ng kamalasan. Bawal magsalita ng ganto, ng ganire, kundi mangyayari sa iyo yan. Ito ang sabihin mo, ito para ma-activate ang kapangyarihan ng Diyos. Ayan na, yan yung mga turo ng mga declare. Nasaan ang grace doon? Ang grace nga ang pagpapala nga ng Diyos, libre. Ang pagpapala ng Diyos ay iginawad na. Tapos, nasabi mo, kailangan mo mag-declare para pagpalain ka. That is wrong gospel. Bakit? Ito yung mga verse, dadampot sila ng Old Testament. So, anong big idea? Huwag kang dampot ng Old Testament, hindi ka kausap dyan. Doon tayo sa bagong tipan. Ano ba yung sinasabi ng bagong tipan? Ang bagong tipan, simple lang, tapos na. Pinagpalat, pinaburang ka na. Ephesians chapter 1 verse 6, we are charito, karito. We are blessed and highly favored. Tapos na yon. Tumigil ka na, manahimik ka na, mabuhay ka ng, enjoy mo yung buhay charito. Hindi yung nag-iisip ka pa, naku, may nasabi na naman ako hindi maganda, baka mangyari ito. Naku po, ay naku po. Okay, close na yan Big idea, hindi sa atin yan. Okay. Ito ay judgment sa rebellion ng Israel. Next! Eto pa.
Misconception number 3. O mga Pentecostal. Baptism of fire. Sinabi ni Juan Bautista, siya ang nagbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at apoy ayon sa verse. So marami nagtuturo na ang baptism daw ay revival, spiritual anointing, o supernatural empowerment. Atin tayo ng G12. Encounters God's Retreat. Ayan. Para tayo mabaptismuhan ng banal na Espiritu by fire. Usong-uso dati, nagre-retreat sila, on fire, on fire. Yung mga tema-tema nila, on fire! Kasi na we are baptized by fire. Ano yung basehan nila ng verse? Ito daw yun. Ito yan. Matthew chapter 3. Nag-aapoy daw sa Espiritu Santo. Kaya may mga word na nag-aapoy sa Espiritu Santo. Yung emblem ng Espiritu Santo, apoy daw. Totoo ba talaga na emblem ng Espiritu Santo ay apoy? Basahin natin kasi ito yung basehan nila. Matthew chapter 3 verse 11, sabi ni Juan Bautista, binabautismohan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Malinan naman ang translation. Hindi yan ang totoong sinasabi. Ang sabi lang dito, indeed, I baptize you with water unto repentance. Walang sinasabing turn away your sin. Wala Wala naman Pero yung mga ibang translation, meron turn away your sin. Dito pa lang sablay na. Sa bagay, hindi naman yun ang topic natin Okay, so balik tayo dito, Tagalog tayo ulit. Ngunit darating na ang kasunod ko na siyang Sino yung kasunod ko? Si Kristo. Ano raw siya? Magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Ang interpretasyon ng mga Pentecostal Assemblies of God dito, ang akala nila dito, ang Espiritu Santo at apoy ay iisa. Ang emblem ng Espiritu Santo ay apoy. Kaya they are on fire. Kaya ito daw ay revival. Na-revive ako. Nag-speaking of tongues ako, di ba? Yan yung mga tirada nila dyan. Kasi yan daw yung apoy. Okay, basahin natin by context. Ang apoy ba rito ay Espiritu Santo? Okay. Basahin natin by context. Ano bang apoy ang binabanggit dito? Sabi rito, nang makita niyang lumapit din ng maraming Pariseo at mga Saduceo upang magpabautismo, sinabi sa kanila, mga lahi kayo ng mga ulupong. Galit na galit si John the Baptist sa mga Pariseo. Akala ba ninyo ay nakakatakas kayo sa parusa ng Diyos? O ayan na, nabukas na yung open. So ano ang konteksto nito? Tungkol ito sa parusa ng Diyos. Parusa ng Diyos context. Tapos verse 8, patunayan ninyo sa inyong mga buhay na kayo talagang nagsisi na. At huwag na ninyong akalain na makakaiwas kayo sa parusa. Parusa na naman guys. Parusa ng Diyos dahil sinasabi ninyo ng inyong amang si Abraham. Sinasabi ko sa inyo kahit sa mga batong ito ay makakalikha ng Diyos ang tunay na anak ni Abraham. So sinesermonan ni John the Baptist, yung mga Pariseo at Saduceo dito sa darating na paghuhukom ng Diyos. So ibig sabihin, ang konteksto, ang tono ay regarding sa paghuhukom ng Diyos. Ngayon pa lamang nakahanda na ang palakol sa ugat ng punong kahoy. In example ni John the Baptist, ang Judgment Day sa pagpapalakol ng punong kahoy. Okay? Metaphor yun Ang bawat puno ay hindi na mabuti ng bunga at puputulin at itatapon sa apoy. Ayan na, nag-initiate na siya. Ang parusa daw ng Diyos ay kagaya daw ng isang puno, hindi mabuti yung bunga, puputulin at itatapon sa apoy. Yun ang konteksto, yun daw yung mga mapapahamak. So yung pagputol, bunga, puno, apoy. Okay? Apoy. Tandaan nyo ang apoy ay kapahamakan. Itatapon sa apoy. Ibig sabihin, itatapon sa impyerno. So, yun yung context. Basahin natin ng 11 na. Binabautismohan ko kayo sa tubig, tanda ng inyong pagsisisi. Ngunit darating nakasunod ko na siyang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy.
Ang Espiritu Santo ayon sa Ephesians chapter 1 verse 13, yan daw ang magliligtas sa atin. Ano ba ang description ng Espiritu Santo? Ito ba'y magpapahamak o magliligtas? Talon muna tayo sa Ephesians 1:13 kasi nandun yung description eh. Ephesians chapter 1 verse 13. Oh. Alam naman natin to kaya lang buksan natin, sabi rito, no? Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Hanggang makamtan daw natin ang lubos na kaligtasan. So ang Espiritu Santo pala, ang purpose niya ay iligtas tayo. Tama, tama si John the Baptist na si Kristo ay nagliligtas at nagbabautismo sa Espiritu Santo. Kaya nga lang meron pang isa at sa apoy. Ang tanong, magkapareho ba sila? Ang sagot dyan, alamin natin yung totoong context. Basa pa tayo. Higit siyang makapangyarihan kasi sa akin, ni hindi man lamang ako karapat dapat magdala ng kanyang sandalyas. Alam naman natin kanina na yung itatapon sa apoy, impyerno. Ibig sabihin, ang binabanggit ni Christ dito ay apoy, impyerno. Totoo naman po yun. Darating ang panahon, sa second coming of Christ, sa final judgment, marami siyang itatapon sa impyerno, si Jesus Christ. Hahatulan niya yung mga taong hindi nanampalataya sa kanya, itatapon na impyerno. Millennial at saka sa final judgment. Yun ang bautismo. You are baptized by fire. So pag sabihin, pag you are baptized by fire, you will go to hell. Basahin pa natin. Verse 12. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin. Na naman sa puno na naman, ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo. Una, pag sinabing titipunin niya sa kamalig ang trigo, yung mga naligtas. Ngunit, yung ipa naman ay susunugin sa apoy na hindi namamatay magpakailanman. Yung unquenchable fire na binabanggit dito na eternal, of course, ito yung apoy. Kaya yung apoy dito na binabanggit ni John the Baptist na baptism is baptism to the what? To hell. Oh. Kaya ano idea? Impyerno. Tama yun. Si Jesus Christ, dalawa yung kanyang baptism. Baptism of the Holy Spirit para maligtas ka. Baptism with fire para mapunta ka ng impyerno. So mamili ka, saan ka dun? Okay? Guys, ganun po ang tamang sinabi po dyan. Kaya wag na kayo magbabanggit ng fire baptism sa mga church nyo na nabaptize ako by fire. Niloloko kayo ng mga sarili nyo. Mali, hindi po yan. Ang baptism by fire ay pagpunta sa impyerno. Kung gusto nyo mapunta ng impyerno, sige magpabautismo kayo kay Kristo sa fire. Oh. Ang tanong, sino gusto rito na magpabautismo sa fire? Ano gusto niya? Oh. Okay, basag na yan ha. Next, Mark 16:16. Kailangan daw magpabautismo para maligtas. Basahin mo natin na misconception na naman to. Mark 16:16. Mga ICJCs, ganito eh. Ang sino mang sumampalataya at mabautismo ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Ayan ika. Kapag hindi ka sumampalataya at magpabautismo, hindi ka maliligtas at ikay paparusahan. Ayan. Okay, ano ang tamang exegesis dito? Bagalan nyo ang pagbabasa, huwag nagmamadali. Okay? Kung sabi rito, ang sino man daw sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Sabi-sabihin, pag sumampalataya at mabautismo, maliligtas. So, anong topic? Maliligtas yung mga sumampalataya at mabautismuhan. Ngayon, ngunit ang ayaw, sumampalataya ay paparusahan. Ano daw yung ayaw? Yung sumampalataya. May sinabi bang bautismo? Wala. Walang sinasabing bautismo, yung ayaw lang daw sumampalataya ay paparusahan. So ano big idea dito? Ano ang common sense? Ang magdadala sa'yo sa kapahamakan, yung ayaw mong manampalataya kay Kristo. Pero may nabanggit dito kung ang sino mang sumampalataya ay maliligtas. Ang pananampalataya rito ang
makapagliligtas. Kasi kung ang ayaw manampalataya ay paparusahan, ibig sabihin, ang totoong makapagliligtas di naman sa'yo dito, yung pananampalataya pa rin, hindi yung bautismo. Ang bautismo ay kasama lamang yun. Pangalawa, sa mga Hudyo to. Remember, ang kausap dito ni Kristo, mga Hudyo. Kaya may bautismo. Pero ang totoo makapagliligtas talaga dito at magpapahamak sa iyo, yung sumasampalataya ka para maligtas at kung ayaw mong manampalataya, doon ka paparusahan, walang bautismo. Ay, Diyos ko. O ano bigay diya? Walang bautismo makapagliligtas dahil walang sinasabi ang Bible na kapag hindi ka nagpabautismo, hindi ka maliligtas. Okay? Okay. Next, misconception na naman. Sa baptism, kailangan magpabautismo para maligtas? Mali. Ang logic, ang condemnation ay unbelief. Baptism is expression of faith. Expression lang naman po yun eh. Tapos mapabaptize, so gusto mo magpabautismo, bahala kayo. Pero para sa akin, hindi na kailangan yan eh. Ang mahalaga lang naman, salvation. Tsaka pangatlo, hindi naman ako Hudyo eh. Ba't ako magpapaka-Hudyo? Pilipino ako, guys. Isa akong hentil, isa akong mananampalataya. So mananampalataya ang basehan ko lang. Hindi ko na dapat pang pahirapan ng aking simbahan na gumastos, mag-love offering pa para pang swimming, pupunta pa ng malayong lugar, pupunta pa ng San Fabian, Pangasinan. Magre-retreat tayo, pagmitingan natin kung paano tayo mag-retreat para magpabautismo. O, pera-pera yan guys ha. Siyempre, magkano ba entrance? 150. Magkano ang babayaran sa ganito? 3 days. O ganyan. O siyempre, may mga tubo-tubo na yon. Tutubuan yon. Mapupunta yung pera sa pambayad sa facilities, pamasahe, etc. Yung sobra, saan mapupunta? Ayun, dun tayo kikita. Sige, magpa-swimming tayo para magkaroon tayo ng water baptism. O, ayan. Kahit pa paano, kikita tayo doon. Hati-hati tayo, assistant pastor. O yung ating treasurer. Treasurer. May party ka rin dito. May kita tayo dito. Alam nyo guys, we are driven by money. Minsan, di naman lahat. Bakit pupunta ka pa ng San Fabian, Pangasinan, pupunta ka pa ng ibang lugar para magkanta kayo ng o sabihin na natin banding, oo, banding, swimming, oo. Pero syempre, may kickback ka rin dun. Kasi lumalabas yung motibo natin na minsan merong at the back of our mind, merong kita rito. So, sige lang, magpaano tayo. Okay, so pwede naman sa simbahan mo na lang, kayo ay sa Malabon, pwede naman dyan sa ano na lang. Mag-swimming na lang kayo. Tapos yung swimming guys, mas legit, kanya-kanya. Walang koleksyon. Kanya-kanya. Kami magbabayad ng entrance namin. Kami magdadala ng pagkain namin. Kanya-kanya, KKB. Ganun na lang kaya, di ba? Kasi naman yung magkokolekta kayo. May bayad pa yung t-shirt. Magkaroon tayo ng uniform. Ayan. Yung assistant pastor may negosyo ng nagpiprint ng t-shirt. Kikita tayo dito. Sige, tatakan natin ang simbahan natin. Ayan. Guys, nakikita nyo ba? Nakikita nyo ba yung mga nangyayari sa church ngayon? Ganyan. May hidden fee, may hidden agenda kung bakit ganun. Tapos, ang front, water baptism daw. Tapos yung water baptism, unbiblical pa para sa atin, hindi naman para sa atin. Pinipilit lang natin. Kaya pera-pera guys. Tapos may service pa yun guys ha. Pag nandun na kayo dun sa lugar na yun, magpapaservice pa si pastor. Tara guys, pray tayo, may service. Siyempre, may offering. Alam ko na yan, takbo ng simbahan. Mahabang panahon ako nag-church. Almost 2 dekada akong nanilbihan sa perverted gospel. Kasama ako diyan, alam ko kung paano gumagalaw ang church. Sa 20 years ko experience bilang isang born again Christian na
under ng mga simbahan na yan, nakikita ko talaga puro pera-pera ang nangyayari. Tapos yung mga tao sa simbahan ang susuplado. Yung pastor, sobrang ngiti dun sa mga miyembrong malakas mag-tithes. Pero yung mga mahinang mag-tithes, hindi naman pinapansin masyado. Hindi kinakausap. Pero doon sa mga malakas mag-tithes, kung todo pray yung pastor, no? Pag-pray po namin kayo, doon po tayo sa pastoral office. Siyempre, may pakimkim yun. Merong red envelope yun, bandang uli. Alam niyo mga kapatid, ilalantad yan balang araw sa araw ng paghuhukom ng Diyos. Sa Bima Judgment, magkakaalaman tayo. Ilalantad ng ating Panginoong Hesus balang araw yung mga katiwalian natin na yan. Okay? Okay. Sabi sa Bible, ibinigay sa inyo ng walang bayad, ibigay ng walang bayad. Okay, number 5. Misconception ng Proverbs 8:25. Basahin po natin. No? Proverbs chapter 18. Ito yung mga mahilig magdeklara. Ito yung mga verses nila eh. 18:21. Rito, ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Makikinabang ng bunga nito ay nagmamahal. Tagabasahin natin sa totoong version. Death and life in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Ibang translation. Ang kamatayan at ang buhay nasa kapangyarihan ng dila, at ang umiibig sa kanya ay kakain ng kanyang bunga. So ano yung umiibig sa kanyang bunga? Ibig sabihin, may sinabi ba dyan na kapangyarihan? Power of tongue. Ito po ay, kasi tinan nyo, ginagamit ito upang ituro yung tinatawag na power positive of confession. Sinabi nila ang salita ng tao ay may creative power. Kung ano ideklara mo, yun ang mangyayari. So ano yun? Mga kapatid, sa totoo lang ang laging katwiran ng mga nagtuturo na may kapangyarihan daw ang dila daw natin dahil tayo daw ay kagaya daw ng Diyos. We are God's create image. Kung ang Diyos ay nakakapagsalita, makapangyarihan ng kanyang salita, dahil ikaw ay nilikha ng Diyos sa kanyang imahe, ganun ka rin daw. Kaya makapangyarihan daw ang dila daw natin. Kaya kung ano yung sabihin mo, yun ang mangyayari. At ayun yung mga supporting nilang verse. Pero teka. Saan sa Bible na may kapangyarihan tayo na kagaya ng Diyos? Ibang kapangyarihan yung Diyos dito eh. May sinabi si Did you know na creative words at meron naman declaration of words. Kapag creative words, ang Diyos lang yun. Saan sa Bible na pati tayo kaya natin lumikha? Ibig sabihin, creator din tayo. Dapat kasi natin maintindihan mga kapatid, ang pagiging omnipotent, omniscient, omnipresent ng Diyos, hindi natin namana yun. Divine nature lang ang namana natin. Doon lang natin kagaya ang Diyos. Kaya walang kapangyarihan ng dila natin. Dumedepende pa rin talaga tayo sa kalooban ng Diyos at sa biyaya niya. Yun ang totoong nangyayari. Kaya kung nagsalita ka man, nangyari, hindi yun dahil sa nangyari, kundi yun yung kalooban ng Diyos. Kasi hindi naman lahat ng sinasabi natin ay nangyayari. Meron mga bagay na hindi naman nangyayari. Bakit? Kasi hindi kalooban ng Diyos. Saan tatama yun? Romans 8:28 at sinasabi rin sa Lamentation, nahawak ng Diyos ang sitwasyon. Natsambahan mo lang. Nananampalataya ako, magkakaroon ako ng motor. Nakaplano na pala magkaroon ka ng motor. Ayan dineclare ako yan. Nataon lang. Bakit marami naman mga di ba na pinagpipray niya may sakit? I declare you will be healed. Namatay. Ay, Diyos ko, pahiya. Kala ko ba kailangan? Bakit? Kasi nga, kahit anong deklara mo dyan, kung kalooban na ng Diyos sa mamamatayan, kahit magkikisay ka dyan, walang mangyayari sa deklarasyon mo. Wala kang kapangyarihan doon. Ang kapangyarihan pa rin ang Diyos. Dapat kasi natin maintindihan mga kapatid, oo, kalarawan natin ang Diyos, ayos sa ating larawan, ayos sa ating wangis. Ay iba ang konteksto nun. Ang kalarawan natin ng Diyos, yung meron tayong pagmamahal, meron tayong liwanag sa buhay, meron tayong buhay.
Doon natin kagaya ang Diyos. Pero yung omnipotent, omniscient, omnipresent ng Diyos, wala tayong ganon. Kaya wala tayong kapangyarihan. Ano yung sinasabi rito, Pastor, sa verse na ito? Na ang kamatayan at ang buhay nasa kapangyarihan ng dila. Ano yung sinasabi dito? Kasi dito natin gamitin ng exegesis. Ang tanong, ang tanong, anong sulat ba ito? Ito ay kawikaan. Kailan sinulat? Bago dumating si Kristo. Sino ang nagsusulat? Si King Solomon. Anong libro ito? Anong genre librong ito? Wisdom. Ano ba yung wisdom? Wisdom sa buhay. Hindi naman doctrinal to eh. Kasabihan nito sa lawikain. Parang sa lawikain. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Di ba? Salawikain, mga salawikain ito, hindi ito, yun ang genre. Dapat, tingnan natin, anong sulat ba ito? At saka pangatlo mga kapatid, itong kawikaan na ito tungkol sa buhay po ng tao. Moral. So ano ibig idea dito? So moral consequences po ng dila po yun, ng ibig sabihin. Ano ba yung consequence ng paninir ng dila natin? Alam ba, nanirampuri ka, siniraan mo yung sister mo. Yun yung kapangyarihan ng dila, nakakasira ng buhay ng tao. Yun ang sinasabi doon. Hindi yung dineklara mo mangyayari. Ibang-ibang usapan yun. Hindi ka naman Diyos eh. Mga kapatid, delikado yung turong yan kasi nilalapastangan nyo ang Diyos. Parang sinasabi nyo mo na kung si Jesus Christ ay may kapangyarihan sa salita na kapag k-create ng bagay, parang sinasabi mong Diyos ka. Hindi ka Diyos. Tao ka lang. Ginawa ka lang. Walang kapangyarihan ng dila mo. Ano sinasabi sa Bible na na may na tayo pinaupong kasama ni Kristo. Sa future pa 'yun. Wala pa tayo doon, nasa biyaya pa tayo eh. Ano bang dispensation ngayon? Grace age. Nasa biyaya lang tayo. Yung kapangyarihan na meron tayo ngayon galing sa tinapos na gawa ni Kristo lang. Hindi sa pananalita natin. Totoong makapangyarihan ng Kristiyano, sa future pa 'yun, wala pa tayo doon, nasa biyaya pa tayo. Wala tayong kapangyarihan. Saan tayo dumedepende? Romans 8:28, ang linaw eh. Ito yung buhay natin guys, tayo mga Kristiyano. Kung titingin ka rin lang, dapat kay Apostol Pablo na na-apostol natin, tapos New Testament, malinaw dito eh. Na wala kang control talaga, na may control ang Diyos, nalalaman natin ang lahat ng mga bagay ng Diyos ang gumagawa, hindi ikaw. Sa ikabubuti mo, ano mga umiibig sa Kanya. Englishin nga natin. And we know that all things that work together for good for those that love God, to them that who are called according to His purpose. Nabubuhay ka sa purpose ng Diyos ngayon, tayo mga Kristiyano. Ibig sabihin, wala tayong kapangyarihan talaga. Tayo ay kontrolado ng Diyos. Kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay, lahat ng mga pangyayari. Kaya wala kang doon, wala kang galaw doon. Nabubuhay lang tayo sa biyaya, kaya nga biyaya eh. Ano ba ibig sabihin ng biyaya? Pag biyaya, hindi galing sa iyo mga nangyayari sa iyo. Hindi ikaw yun. Kung ano man tagumpay na meron ka ngayon, kung ano man meron kayong biyaya ng Diyos sa iyo yan. Linaw-linaw eh, ito yung buhay Kristiyano eh. Na lahat daw na nangyayari daw sa atin, kalooban ng Diyos. At kung minsan nangyayari, natsambahan mo lang. Kasi nararamdaman mo kasi na ito yung mangyayari. Minsan naman talaga mga kapatid, alam na natin mangyayari yun. Kunwari lang, diniklara natin. Halimbawa, may nangako sa'yo, kapatid, next month magbibigay ako sa'yo ng pera. Ay, thank you. Tapos pagdating ng bago dumating yun, I declare na makakatanggap ako ng pera. I declare. Kaya ka nag-declare kasi alam mo makakatanggap ka talaga ng pera. Kaya pagdating ng araw na yon, answered prayer and declaration ko. Nag-declare kasi ako. Pero ang totoo nun, alam mo naman talaga mangyayari yun. Minsan ganun tayo eh, no? Aminin na natin, alam na natin mangyayari, nag-declare ka lang, pero alam mo na talaga mangyayari.
Kilala niyo yung ano, yung kilalang manghuhula ng Pilipinas, si ano ba 'to? Yung si Baldwin ba yun? May issue ron eh, na nahulaan niya na lilindol, nahulaan niya na magkakaroon ng bagyo, nahulaan niya na itong ganito magkakaroon. Nahulaan daw niya. Pero ang totoo nun, may mga conspiracy rin, may mga comment section doon na kaya niya nalaman kasi tumitingin siya sa weather forecast. Tumitingin siya doon sa may ano. Tapos, iga-grab credit niya na tinan nyo, kung di ko sinabi yan, yun ang mangyayari, nahulaan ko na. Eh kaya mo nahulaan kasi tumingin ka doon sa pag-asa, tumingin ka doon sa international news. Di ba? Minsan, ang gaya niya, no? Meron ako napanood na video. Eto guys ha, pagpipray ko na hindi umuulan, wag na umulan. Eh umuulan. Pero yung ulan na yun, medyo paaraw na. Eh di lakas ng ulan. I declare in the name of Jesus, and I declare in the name of Jesus, hihinto ang ulan, hihinto ang ulan. Eh huminto nga yung ulan. Oh. Guys, makapangyarihan ng dilan natin, napahinto natin ng ulan. Oh, ayan. Eh alam mo na kasi hihinto ang ulan. Maaraw na nga eh. Di ba? O ikaw naman, si aanga-anga, naniwala ka naman. Kaya pumasok sa isip mo, ay may kapangyarihan nga ang dila natin. Niloloko nyo lang mga sarili nyo mga kapatid. Ang linaw-linaw, ang Diyos ang may kapangyarihan sa lahat ng sitwasyon, hindi ikaw. Lahat tayo ay nasa biyaya pa rin ng Diyos. Lahat tayo under by His grace. Kaya false hope yan eh, mga ganyan turo. Nagbibigay kayo ng maling pag-asa sa mga taong nakikinig sa inyo. Mali. Wala sa Bible, mali ang pagkakaintindi. Nasa biyaya tayo ng Diyos, mga kapatid. So, anong gagawin lang natin? Magantay tayo sa biyaya ng Diyos at hindi tayo pababayaan. Pangako nga dito na ikabubuti daw natin na lahat ng mangyayari. Ito na yung buhay Kristiyano. Kaya di na kailangan ng deklarasyon. False hope yan. Huwag kayo maniwala sa mga, mga ganyan turo, guys. Pag hindi nangyari yung deklarasyon nyo, baka mag-backslide kayo. Guys, nangyari sa akin yan. Nung one time, nagkaroon ako ng financial lapses. Bisan natanong ko sarili ko, nagde-declare naman ako, bakit hindi nangyari? Bakit ganito nangyayari ngayon? Simula nung lumipat kami sa bahay na ito, ganito. May ganun pa akong salita nung araw. Bakit? Mali. Wala pala tayong control. Ang totoo niyan, ang Diyos ay under control. Totoo pa rin sinasabi ng Bible na all is well. Na lahat ng bagay ay kalooban ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Palakpakan po natin si Lord. Yung mga nag-amen dyan. So anong ending natin? Romans 8:28. Ang Romans 8:28 ay kinokontra ang declaration. Kasi kahit anong declare mo, kalooban na ng Diyos, nakaprogram na nga eh. Remember, hindi mo pagmamayari ang buhay mo, pagmamayari ka ng Diyos. Mabuti na lang yung Diyos natin mabuti. Na lahat daw ng gagawin daw niya sa atin, ikabubuti daw natin. Kaya dapat magtiwala lang tayo sa Panginoon. Manalangin na lang tayo, magpasalamat na lang tayo araw-araw sa mga blessings na binibigay ng Diyos sa atin. Alam ng Diyos ang ginagawa niya. Huwag natin siyang pangunahan. Huwag natin pangunahan sa pamagitan ng ating deklarasyon. Tao ka lang, gawa ka lang ng Diyos. Nasa biyaya ka niya. Tsaka pangalawa, may ginawa na si Kristo. Sapat na yun para pagpalain ka niya at para hindi ka mag-worry. Kasi kaya tayo nagdedeklara minsan kasi we are worrying na baka hindi mangyari kaya I declare. Okay, so yun naman po mga kapatid ang ating pag-uusap. Pwede na ho magtanong ang iba. Tanong lang po kayo. Sige po. Exegesis. Yung John 3:3, Opo. yung di ba kausap ni actually si Jesus, Mm-mm. nakipag-usap kay Nicodemus. Ito basic to, very basic eh. Mm-mm. Yung about being born again, Mm-mm. iba kasi kung titignan mo, kausap niya si Nicodemus. Pero pagdating kay Paul, nung binabasa ko yung letter kasi ni Paul, new creation yung lumalabas. Parang wala na kang binabanggit na ano eh. Can you enlighten dyan sa ano yan? Wait lang po. Kasi merong mga nagtuturo na rightly dividing the word of truth yung mga masyadong nagde-divide ng scripture. Sabi nila sa Israel lang daw yun.
Oo nga eh. Sige lang. Okay, so pag-aralan muna natin. So saan unang nabanggit ang salitang born again? Ang terminong born again po kasi yan na sinulat po yan kay Nicodemo, syempre. Sabi sa John chapter 3 Mm. verse 3, sabi rito, no, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. So, paghahari ng Diyos. So, sinong kausap dito ni Jesus Christ? Si Nicodemo. Si Nicodemo po ay isang pariseo, isang pinuno ng mga Hudyo, Sir. bahagi ng Israel. Mm. At nakalagay naman sa verse 1, di ba, na may isang pariseo na nangangalang Nicodemo. So, pariseo siya. Yes. So, ibig sabihin, ang anumang audience ng teaching tungkol sa born again ay isang Hudyo. So, bakit sinabi ni Jesus ito sa isang Hudyo? Kasi nga, dahil ang mga Hudyo noon ay naniniwala na bilang mga anak ni Abraham, automatic silang kabilang sa kaharian ng Diyos. Yes. Yun yung Tama. context, guys, ha. Hindi tayo Yung context. hindi tayo overly dividing, ha. Doon tayo. Mm. Okay. Kaya ang sinabi ni Jesus, kahit ikaw ay Hudyo, kailangan mo pa rin maipanganak na muli. So pansinin niyo yung sinabi rito ni Nicodemo sa verse 7. No? Sabi rito, huwag kayong magtaka sa inyo, kayong lahat ay kailangan maipanganak na muli. Ang Greek word dito kasi ay plural. Ibig sabihin, hindi lang si Nicodemo. Lahat. Lahat daw. Kaya ang born again ay hindi lang para sa Israel. Sa context ng New Testament, sabi rito sa 1 Peter 1:23. Wait lang. Bakit ang born again ay para sa lahat? Ito yung verse ko. 1 Peter 1:23. Sabi rito, no? Original talaga, nabanggit yan salitang, salitang born again. Akala kasi nila sa Israel lang. Hindi ah. Tinan nyo. Ebidensya ko. Sapagkat muli kayong isinilang. Kailangan ba bang kailangan ba talaga born? Yan, being born again, not of corruptible seed. Ayan, nabanggit yung born again sa King James, ha. Basahin natin sa Tagalog para maintindihan ng iba. Sapagkat muli kayo na born again, hindi sa pamamagitan ng kapanganakan ng kamatayan, kundi sa bisa ng buhay at sa mga hindi nagbabagong salita ng Diyos. So ano ibig sabihin nito? Ang teaching ng born again po kasi ay unang sinabi sa isang Hudyo, pero ang prinsipyo po nito ay hindi lang para sa Israel. Ang mensahe po kasi ni Jesus ay kahit Hudyo o Hentil, kailangan ay yung bagong kapanganakan upang makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. So ano ang big idea dito? Ay hindi lang to sa mga Hudyo, sa Israel. Kaya yung born again dito ay hindi yung born again ng nation of Israel. May mga nagtuturo ng ganyan, ng mga mid-acts. Ang tinutukoy dyan yung yung kapanganakan ng Israel, mga born again ng Israel. Hindi. Ang context ng John 3:3 nakalagay dito, John 3:16, di ba? For God so loved the world. Oh. So ang kausap dito ng Diyos, buong sangkatauhan. Kaya nga pagdating dito, di ba, sabi ni Nicodemo, kailangan yung ma-born again. Lahat ma-born again. But ang huli, ang kaligtasan pala ay sangkatauhan. So hindi lang mga Hudyo. Kaya nga sabi rito, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi para hatulang maparusahan ng mga Hudyo lang ba sinabi? Hindi, mga tao. Tingnan natin kung Hudyo sa Greek. God sent not His Son unto the world. Not to condemn the world. Talagang tayo ang kausap ditong ma-born again. Kaya ang big idea? Ang born again po ay pangkalahatan, hindi lang sa Israel lamang, kapatid. Agree, Pastor. Pero bakit kaya si Paul, iba yung niya, new creation yun sa kanya kasi. Ayun, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Sabi rito, kaya kung nakipag-isa ka na kay Kristo, sa isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala nang dating pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. So, bakit new creation ang ginamit ni Paul? Pansinin niyo yung emphasis ni Paul dito Kung bagong paglika, ang punto ni Paul dito ay kapag ang isang tao ay na kay Kristo, hindi lang siya inayos, siya ay ginawang bago. Kanino? Sa mata ng Diyos ba o sa mata ng tao? Sa mata ng Diyos, bago ka na. Kasi ang context ng theology ni Paul, si Paul madalas gumagamit ng language ng creation. Halimbawa, ang tao noon ay nasa lumang pagkatao ni Adan.
Sa context pero kay Kristo may bagong sangkatauhan. Mababasa natin to sa Romans chapter 5 verse 19. So alam na natin to, no? Kung saan inihambig ni Paul yung tungkol kay Dan. Tsaka kay Christ. So titignan mo yung context noon. At isa pang talata na sinasabi ni Paul na sapagkat sa Galatians chapter 6 verse 15 yata yun. Saan nga ba yun? Galatians chapter 6 verse 15. Alam ko na andito yun eh. Pinag-uusapan namin ni Kaisel to. Hindi na mahalaga kung tuliman o hindi. Ang isang tao mahalagay kundi siya ay naging bagong nilalang. Nabanggit dito yung new creation. So hindi pagtutuli, hindi pagiging Hudyo, hindi pagiging reliyoso. Ang mahalaga, ang new creation ay kay Kristo. Ngayon, bakit ba ang language ni Jesus sa John chapter 3 ay gumagamit ng born again? Dahil ang kausap niya rito ay isang guro ng Israel. Kaya nga depende sa kausap. So ang imagery ay kapanganakan, samantalang si Paul nagsulat ng Gentile churches. Kaya new creation ng kanya. Kaya gumamit siya ng imagery ng bagong paglikha. Tsaka, So okay lang na gamitin natin yung new creation tayo. Kasi yun naman talagang totoong binabagit ng born again eh. new Ang born again creation. kasi metaphor. Sa totoong buhay, di naman. Sa totoong buhay, hindi naman totoong mangyayari yun, di ba? Na ipinanganak ka ng muli. Ikaw nga, bumalik ka nga. Agree. Di ba? Bumalik ka nga sa nanay. Agree. Di pwede, di ba? Malinaw naman yun. So ano sinasabi ni Jesus Christ doon? Yung bagong buhay, new creation. Yun din sinasabi ni Paul, new creation, bagong nilalang. New creation in new covenant. Kasi ang problema kasi, kailangan natin yung word by word. Kailangan ko sinabi ni Jesus born again, dapat si Pablo born again din. Hindi ganun, kapatid. Gamitan natin ng tinatawag na logic na pag sinabi born again, new creation. Pareho lang naman, pareho lang naman sila, synonyms naman sila, di ba? Agree naman ako dun. Tapos ito pa, sinabi pa to ni Titus. Titus, sino ba si Titus? Ano, ni Paul. O, tingnan natin na, Titus 3:5. Naligtas tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Sino yung teacher niya? Si Paul. Tayo ipinanganak na muli. Oh. Ayun, no? Kung ang teacher niya ay si Paul at binanggit niya yung salitang born again sa magitan ng tubig at tayo ibinago ng Espiritu Santo, so ibig sabihin, tinuro din ni Pablo kay Titus yung tinatawag na born again. So ibig sabihin, harmonize pa rin sila, si Paul, si Jesus Christ, born again pa rin ang binabanggit nila. Pag sinabing born again, new creation. Hindi magkaibang doktrina po ang born again sa new creation, hindi po. Pareho lang yun, synonym lang po yun. Bago nila lang. Bagong buhay. O paano ko sabihin ko sa iyo na maliban ng tao ay hindi magbagong buhay, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Totoo naman yun, di ba? Kung hindi mababago ang buhay mo, hindi mo makikita ang Diyos. Totoo naman yun, di ba? Yung kasi meaning ng born again mabagong buhay. Wala hong ano doon. Wala hudong magic na wala. Ang sinasabi ni Christ na dito ay metaphor ng pagbabago ng buhay. Totoo naman, di ba, ang biyaya ay nakakapagpabago ng buhay. Na bago ang buhay natin dahil sa biyaya ng Diyos. Yun ang born again. Kaya nga sinabi ni Pablo, hindi ka nakagaya ng dati. Binago ng Diyos ang buhay mo. Sige nga mga kapatid, sino dito mga hindi binago ang buhay ng Diyos? Magsabi nga ng amen yung mga hindi nabago ang buhay. Sige nga. Wala. Lahat tayo binago ang buhay. So yun yung sinasabing born again, pagbabago ng buhay, mga kapatid. Kasi ang kausap kasi ni Jesus Christ, theologian. Kaya gumamit siya ng metaphor na kailangan mong ipanganak na muli. Ito naman si Nicodemo, ano yun, Lord? Kailangan ba ipanganak ako sa nanay ko? Literal. Nahuli ni Christ na ang kahinaan ni Nicodemo ay literal. Kaya pagdating ng verse 7, iba ang pinanganak sa laman, iba ang pinanganak sa espiritu. Kung iintindihin lang natin, mga kapatid, yung language ng Bible, mauunawaan natin na yun yung palang sinasabi ni Lord, hindi yung inaakala natin. Kaya babalik at babalik pa rin tayo sa exegesis. Babalik at babalik tayo doon para maitama yung paniniwala natin. Kapatid, nasagot ko ba yung tanong mo, kapatid na Lex? Okay po. Kasi natatawa lang kasi ako dun sa Pastor. Pagka yung mga tao kasi nagiging mukhang bibig yung
Born again. Pag hindi mo tumanggap yung mga non-Christian. Born again ka, parang, kasi automatic, parang nasa isip mo, religion ka agad yun. Hindi. Pag Pagiging born again. Kasi simple natatawa lang ako. simplihan na lang natin. Bride of Christ TV version, nabago ang buhay. Ganun na lang. Mas Oh, maganda na nabago. bago. Hindi siya jargon. Yung ginawa kasi ni Christ kasi dapat kasi natin maintindihan, sino bang kausap ni Christ? Guro. Guro ng Guro. Israel. Kaya ang Mm, level ni Jesus Christ ay iba. Guro mm. to, kailangan guro din ng dating Nilevel niya yung ano. level. Theologians to, theology. O sige, gagamitan kita ng metaphor ng theology, maliban na ipanganak na muli. Nilaliman niya rin eh. No? Nilaliman niya. Oh. Okay. Oh. Hindi Sino pa ikaw? sa akin okay naman yung basta maintindihan ko. Di, alam ko naiintindihan mo kasi may audience tayo eh. Sa mga hindi Ah, nakakaintindi. Kasi nasa YouTube tayo. um, So, ang gusto mm, kong parating sa lahat mga kapatid, napakahalaga ho talaga ng proper hermeneutics. Sino nagsasalita? Si Jesus. Sinong kausap? Nicodemo. Ano si Nicodemo? Guro. Bakit sinabi mm, ni Christ yung ipanganak na muli? Pwede naman sabihin ni Christ na maliban ng tama bago ang buhay. Hindi naman ganun. So, ang ginamit ni Christ, usapang pastor sa pastor yun eh. So, mm. hindi mo pwedeng akuin yun. Hindi ka naman pastor. So, doon tayo sa sinasabi mismo ni Paul na nabago yung buhay kasi tayo yung kausap. Yes. Okay? Thank you, Pastor. Para lang malinawan din yung mga kapatiran dyan sa Amen. dito. Amen. Salamat po. Salamat din po. Hello, Pas. Good evening. Go ahead, kapatid. Oh. May tanong lang po, Pas. Good evening po sa lahat. Mhm. Ang Pas, Psalms 91, para po ba sa lahat or para lang po ba sa Israel? Psalms 91, ano ba ang Psalms? Basahin natin. Una, dispensation tayo. Ang Psalms ay para sa mga Hudyo. Pangalawa, tingnan natin. Kuya, may tatanong ako sa iyo. Tingnan mo yung Psalms. Ang Psalms kasi awit yan eh. Kanta yan eh. Lyrics. Lyrics. Yes po. Okay, lyrics. Okay. Kung lyrics yan, ibig sabihin, anong gagawin mo pag lyrics? Kakantahin o ipapangaral o i-apply? Dapat ba natin i-apply yun kung kanta lang yun? Okay, pero tingnan natin Pag sinabing mga kapatid Psalms, awit, lyrics yun. Okay, Psalm 91 daw. Awit ano po kapatid? Psalms 91, Pas. 1 to all context po. Siya naghahangad ng pagkupkup ng katastasan, mananatili sa pagkalinga ng kapangyarihan. Okay. Guys, mahaba to, no? Pero kung babasahin natin ito, sabi ito, ang mga pagsabi kay Yahweh mo ugad kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos sa tangi. Kanta kasi ito ay naawit to Sa panganib at bitag, ikay kanyang ililigtas at kahit anumang matinding salot ay hindi ka magdaranas. Lulukuban kanya sa ililim ng kanyang malapad na pakpak at kalinga niya ay palagi kang makatitiyak. Pagsapit, no? Kapatid, ganito lang. Mas maganda siguro, mas tanongin pa kita. Ano yung bagay na gusto mong itanong dito sa Psalms 91? Ano yung gusto mong maintindihan dito? Kasi po, Pas, kinoconnect yan sa protection, para sa protection mo, ganun. Wala namang masama. Okay. Wala masama. Kung i-connect mo wala namang masama. Pero yung dapat kasi natin maintindihan, kinakanta to ng mga Hudyo. Okay? Kaya kung meron man mabanggit dito na handog, o ikaw ba maghahandog ka ba kapatid? Gaya nito, no? Kung ito ay awit, at buong kanta nito ay awit, kung i-apply mo to sa iyo, hindi naman para sa iyo to. Paano yung sinasabi ng Psalms chapter 51? Gagawin mo ba to? Linisin mo ako sa aking karumihan. Patawarin sa aking kasalanan. Isang pusong tapat. Diba? Sabi may handog dito. Ang handog ko, o Diyos, o kapatid, kung ito ay awit para sa atin, tanongin kita kapatid, maghahandog ka ba? Mayroon ka bang tupa dyan, kapatid?
Kapatid na Edwin. Kaya Wala. kailangan wala. Dapat ba tayo maghandog ng tupa, kapatid? Tanungin kita. 51 o ano ba yun? Pas 91? Hindi, kasi sabi mo kasi 90, oo nga, 91. Tama po yun. So, sa Psalms 91, ang context po noon talaga, kung babasahin ng haba, kasi kapatid, 100 pages yun. Kung babasahin natin yun, tama po yun. So, kung ang prinsipyo po natin, i-apply po natin ng buong Psalms. Ano ba pas? Psalms 91 verse 1 to 16 out. Hanggang 16 ba yun? O sige, patulong kita, 91. O sige, basahin natin na. Ano nga ang tanong mo dito, kapatid? Kasi Kani, lahat, kasi ina-apply yan pa sa ano sa pastor namin dati na ano para daw sa protection basahin daw yung Psalms 91 ganun. mm, Confused lang po kasi. mm, mm. Ang so ang tanong mo dito, ang sabi ng pastor mo, basahin daw to para protection. So ang problema dito hindi yung verse sa Bible kundi yung turo ng pastor mo na kailangan basahin daw ito para may protection. Tama ba ako, kapatid, ayon sa sinasabi mo? Yes po, okay po. So ibig sabihin walang problema pala sa verse. Wala palang problema sa Psalms. Ang problema dito, yung binigyan ka ng idea ng pastor mo, no, na para proteksyonan ka ng Diyos, kailangan mong basahin ito. Tama ba, kapatid? Yes po. Oo, yun. So wala tayong problema sa verse, kapatid. Hindi natin kailangan pagtalunan yan. Ang problema, yung tinuro ng pastor mo. Ang problema doon, lumalabas na sa panahon ng kagipitan, kailangan mo magbasa ng Psalms chapter 91. Tama ba, kapatid? Yes po. Ayun. Doon ka na-confuse. Ang problema, kung yun ang idea natin, lumalabag po yun sa bagong tipan. Kasi maliwanag kasi, kapag na kay Kristo ka na, you already save. Dapat dito tayo didepende. Romans sa bagong tipan. Sa sinabi ng Diyos kay Pablo para sa ating mga hentil. Hindi rito. Una, wala sa Bible na para proteksyonan ka, kailangan mo magbasa ng Psalms 91. Wala po sa Bible yung, kapatid. Wala. Wala sa Bible, sa sitas ng Bible. Basahin mo to lahat ng buong Biblia. Walang tinuturo ang Bible na kailangan mo magbasa ng Psalms chapter 91 para proteksyonan ka ng Diyos. Wala. Pero may nabanggit ang Bible na para proteksyonan ka ng Diyos, may nabanggit, hindi nga lang dito sa New Testament. Okay? Saan sa New Testament? Sabi sa New Testament, para proteksyonan ka ng Diyos, kailangan mo makipag-isa kay Kristo. Ito yun, no? Kaya nga hindi nahahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Bakit ito ang ating proteksyon? Kay Kristo ang proteksyon, kapatid, hindi sa pagbabasa ng Psalms 91. Okay? Tinan mo yung verse. Kapag na kay Kristo ka na, tanong kita, kapatid na Edwin, na kay Kristo ka na ba o wala pa? Na kay Kristo na po pas. Ang sabi diyan, hindi ka na raw hahatulan. So, ano ba yung inaalala natin para tayo proteksyonan laban sa kapahamakan, tama? Tama. So, inaalala mo baka mapahamak ka, kaya ka magbabasa ng Psalms 91 para hindi ka mapahamak. Tama ba, kapatid? Yung ba yung parang turo ng pastor mo? Yes po. Oh. Pero ang sabi ng Biblia, wala doon. Ang sabi ng Biblia, na kay Kristo ang proteksyon, wala sa Psalms 91. Tama po. Okay. So, kanino tayo lalapit, kapatid? Sa Psalms 91 o kay Kristo? Kay Kristo po. Amen. Sino ang bida? Psalms 91 o si Kristo? Si Kristo po. Napakalinaw po pas. Si Kristo ang tinataas natin, kapatid. Kay Kristo tayo lumapit. Ito yung pangako niya. Oh. Ito yung pangako niya. Tinanong ko lang para malinawan po. So malinaw na dyan. At saka ang sabi rin sa Romans chapter 8 na yan, di ba? Context. Ang sabi Kasi po ang dami talaga, ang dami talagang galing ng Old Testament
tsaka tinuturo sa ano, tinuturo niya. Full grace naman, okay naman. Okay ang kuan, pero ginaano, sagol, mix, ganun. Oo, kapatid, pasensya ka na kapatid. Maraming full grace ngayon, hindi naman full grace eh. Hindi lahat ng full grace, full grace. Sabi lang nila yun. Full grace sila. Pero mga kapatid, sa panahon ngayon, ang labanan ngayon, hindi na born again sa born again. Full grace sa full grace. Maraming peking full grace. Tama, Marami. tama po. Sabi lang nila yon pero mapupunan mo sa turo nila, meron dapat gawin. O kagaya niyan, kung full grace yung pastor mo, bakit ang turo niya magbasa lang Psalms 91 para sa protection? Malinaw na malinaw Hindi sa na, atin. Di ba? hindi na dati ba yun mga ano. Kaya nga hindi na ako nagsimba eh. Dito na lang, mahigit na 4 na taon na po, hindi na po ako, hanggang dito na lang po sa Pero salamat kapatid, maganda yung tanong mo kasi yung tanong mo, alam ko naman na alam mo na yung sagot ko. Maganda yung tanong mo para sa karamihan. You are representing sa mga tao nga naliligaw din. Kaya salamat sa tanong mo kapatid, ina-appreciate ko yun. Oo nga pas para ano para mas marami pa pong malinawan kasi ano maling-mali po talaga ang ano may dami talaga nagturo na mali. Ah, tandaan po natin kapag ang pastor ay nagpopoko sa gawa, hindi kay Kristo, perverted gospel na po yun. Kagaya po niyan, yung idea na para proteksyonan ka ng Diyos, magbasa ka ng Psalms 91, kahit pa Bible pa yan ang sinasabi, kung hindi si Kristo, that is perverted gospel. Hindi po yan tinuturo ng gospel. Ang turo ng gospel na kay Kristo ang ating proteksyon. Wala po dun sa pagbabasa, sa pananalangin, sa pagpapasting, wala po doon. Yun lang po ba salamat po sa pagsagot. Glory to God po. Salamat Thank you po. po. Okay mga kapatid, so anong big idea? Kapag merong gawa, meron dapat sabihin, meron dapat gawin, meron dapat ideklara, that is false gospel. Hindi po yan ang tinuturo ng totoong gospel. Ang tinuturo ng totoong gospel, purong biyaya po ang tunay na gospel. Wala kang sasabihin, wala kang gagawin, recipient ka lamang, panampalatayanan mo lamang yung ginawa ni Kristo sa krus, itahimik mo na ang isip mo, mabuhay ka ng payapa, i-enjoy mo ang buhay mo hanggang sa araw ng rapture, mga kapatid. Amen po ba ron? Amen po, Pastor. Amen po. So, amen. Amen po. Amen po, Pastor. Amen. 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 Salamat. Okay, so salamat po sa mga samang-ayon. Alam niyo mga kapatid, common sense na mga kapatid, di ba? Basta, tandaan nyo, basta ang turo ng pastor ay nauuwi sa mga gagawin na, mga galing sa atin. Pag galing sa atin, that's not the true gospel. Ang tunay na gospel, laging galing kay Kristo. Kay Kristo, kay Kristo, kay Kristo, Christ alone, in Christ alone, by grace alone, through faith alone. Solo gracia, sola scriptura, solo Christus, solo fide. Yan po ang totoong sinasabi ng Biblia. Puro solo, puro kay Kristo lamang. Kaya wala ka talagang gagawin. Recipient ka lang. Pero hindi nangangahulugan nun na wala ka nang gagawin sa kapwa mo. Marami kang magagawa sa kapwa mo. Ano yung gagawin mo sa kapwa mo? Basa. Romans chapter 13 verse 1, ang bawat tao ay dapat pasakop sa pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang mula sa Diyos. Sumunod ka sa batas ng tao. Yun ang gagawin mo, tao. Ibig sabihin sa Diyos, wala ka nang gagawin sa Diyos. Sa tao, marami kang gagawin. Kailangan mong sumunod sa batas ng tao. Tapos ano pa yung sinasabi ni Kristo? Ano yung utos ni Kristo sa atin para sa ating kapatid? Basa John chapter 13 verse 34. Ito pa yung gagawin po natin sa kapwa natin. Ayan. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Para kanino? Sa Diyos ba? Hindi. Mag-ibigan kayo. Sino yung kayo? Tayong mga tao.
Yan ang utos para sa tao. Kung papaano ko kayong inibig, gayon din naman mag-ibigan kayo. O, utos ni Kristo meron. Ano sa tao? Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo mga alagad ko. Kung ang mga kapwa mo Kristiyano ay mag-iibigan, nagpapatunay na kayo'y alagad ni Kristo at masasabi ng mga tao na totoo ang tunay na Kristiyano. Pero kung nag-aaway-away kayo dahil lamang sa eschatology na yan, mag-aaway kayo ng mga views nyo, parang hindi kayo mga Kristiyano. Parang hindi kayo binago ng Diyos, pati yung malit na bagay, pinag-aawayan nyo. Ayan na, titira na ako ngayon. Meron hindi lang yan, marami mga full grace na, nasa full grace na, babaero pa rin, lasinggero pa rin. Di naman masamang uminom eh. Di naman masama yan eh. Kaya nga lang, pag taksi lang mo yung asawa mo, tapos susuray-suray ka dyan, nagba-Bible study ka, lasing ka. Saan ka kakita ng ganun? Nagla-live ka ba, Bible study, pero lasing ka? Anong klase yan? Ang tanong, ligtas ba talaga kayo? Ayan sinasabi ni Apostle James eh. Totoo bang born again kayo? Totoo bang binago buhay nyo? Sa mata ng tao, parang hindi. Di ba? So, anong big idea? Gagawa ka pa rin ng mabuti. Sa tao. Sa Diyos, wala kang gagawin. Kung kailangan mo ng proteksyon ng Diyos, kay Kristo, hindi sa Psalms 91. Recipient ka lang. Pero sa tao, kailangan mo magpakabuti. Okay, so yun lamang po ang ating mapag-aralan ngayong gabi. Banata mo, Pastor, mayroong magagalit na nagsabi na maabuso sa kasalanan. Oo, totoo naman guys eh. Ba't ka aabuso sa kasalanan? Ang ganda-ganda ng buhay mo, binago ng Diyos ang buhay mo. Dati hindi ka naman ganyan. Dati ang buhay mo, parang walang katuturan. Ngayon, inayos ng Diyos. Sa biyaya ng Diyos, inayos ng Diyos ang financial mo. Sa biyaya ng Diyos, nakakapag-travel ka. Biyaya ng Diyos yung mga kapatid. Walang dahilan para umabuso sa kasalanan. Pinagpala ka, pinaburan ka ng Diyos. Payapa ang buhay mo. Binigyan ka ng matinong asawa. Binigyan ka ng matinong anak. Maraming mga bagay na ginawa. Magbilang nga tayo ng blessing mga kapatid. Magbilang-bilang nga tayo. Bilang-bilang din tayo. Magbilang tayo ng biyaya ng Panginoon sa atin, mga kapatid. May nagtanong dito, Pastor, maiksi lang Ephesians 4:12. O sige, basahin natin. Ito na yung huling verse natin. Ephesians. Okay, 4:12. Ginawa niya ito upang ihanda ang paglilingkod ng lahat ng mga banal para sa katitibay ng katawan ni Kristo. Okay. Okay, so context tayo mga kapatid ha. So hindi lang yun ang sinabi. Ginawa niya ito upang ihanda ang paglilingkod ng lahat ng mga banal para sa katitibay ng katawan ni Kristo sa iglesia. So ano ba yung mga bagay na inihanda ng Diyos? So basahin natin yung context. Basahin natin. Ito mga kapatid basahin natin ito walang chapter at verse. Copy natin copy. Tingnan natin sa isang notepad, tanggalin natin yung mga verse na yan. No? Nakakalito yan eh. Nakakalito yung verse na yan eh. Nakakalito. Dapat context tayo. Dire-diretso dapat ang basa natin, hindi yung may verse. Kasi nalilito tayo pag may mga verse eh. Yan, nalilito. Edit ko lang guys Guys, ganito ang gawin nyo. Pag nalilito kayo, tanggalin nyo yung mga verses na yan. Niloloko lang tayo ng mga verse na yan eh. Ano ang ibig mo sabihin, Pastor Edwin? Bakit mo binibura yung verse? Kasi para maging maliwanag sa atin kung ano yung totoong experiences ng mga tumatanggap ng sulat ni Pablo nung araw. Ganito yung pagbabasa nila. Kaya naiintindi nila yung mensahe ng biyaya, hindi sila naliligaw. Kaya kasi tayo ngayon nalilito kasi may mga verse and chapter tayo na dapat hindi ganun eh. Okay? Okay, basahin natin. Ayun na. Sulat na ni Pablo to. Kaya't ako, sino yung ako? Si Pablo na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Nakikiusap daw si Pablo sa atin na mabuhay daw tayo ng nararapat sa mga tinawag. Tayo mga tinawag. Sino ba yung mga tinawag? Tayo.
Kaya't maging magpakumbaba kayo, pakumbaba, mahinahon at magtiyaga. O, 'di ba? Ang ganda ng pangaral ni Pablo. Humble, be gently, tapos perseverance, 'di ba? Magmahalan kayo at magpasensya. Pag sinabi magmahalan, kasama yung pasensya. Pagpasensya nyo yung mga kapatid, kung merong tayong kapatid na pasaway, kapatid na binabash ka, pagpasensya mo na. Ano ba? Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaan nagbubuklod sa inyo. Okay? So ano ang dito, ang sinasabi ni Pablo dito? Sinasabi ni Pablo dito, peace, payapang buhay. So ano daw yung may iisang katawan. Ito na, binigyan na ng metaphor si Pablo tungkol daw sa atin. Para daw harmonize daw ang buhay daw natin, tayo daw ay iisang katawan at iisang espiritu. Tulad ng iisang pag-asa na kayo tawagin ng Diyos. So, ang ganda ng pangaral ni Pablo. Iisang katawan tayo, united daw tayo, sabi ni Paul. Tayo mga Christians. Tayo'y may iisang Panginoon, iisa lang ang Lord natin, si Jesus nga. Iisang ating pananampalataya at iisang bautismo. Anong bautismo to? Tubig ba to? Hindi. Alam naman natin ang baptism na binabanggit dito, yung baptism ni Christ. Maliwanag, di ba, na si Jesus Christ, nagbabautismo siya sa Espiritu Santo. Kung kay Kristo ka, Espiritu Santo. Okay. Karamihan sa mga born again ngayon, baptism in water. Sino kayo? John the Baptist ba kayo? Nung kayo ay John the Baptist, kung water baptism, pero kung kay Christ kayo, Espiritu Santo to. O alangan naman apoy, hindi. May impyerno kayo nun. So, bautismo rito ay Espiritu Santo. Iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ang higit sa lahat. So, ang pinuno natin lahat, kataas-taasan lahat, ang Diyos. Siya daw yung kumikilos sa lahat. Guys, ang linaw, kumikilos sa lahat. So, ibig sabihin yung deklarasyon mo, hindi uubra yun kasi nga siya yung kumikilos eh. Wala kang galaw. Lahat siyang kumikilos. At nananatili sa lahat, yung Diyos Ama. Ang bawat isa sa ati ay nakatanggap ng tanging kaloob. Ano yung kaloob na yun? May kaloob na. Para ano daw, ang purpose ng kaloob na yun? Para daw tayo ay iisang katawan. Ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Si Kristo pala nagbigay nun. Ano daw yun? Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ayun, may binanggit na kasulatan, patay tayo, Old Testament to. Nang umakyat sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng kaloob sa mga tao. Ano ibig sabihin niyang umakyat siya? Ibig sabihin niyan, bumaba muna siya sa kailalimang bahagi ng lupa. Ayan, may doctrinal na dito na bumaba si Jesus Christ sa ilalim ng lupa, sa mga kailaliman ng lupa. Ang bumaba siya, ay siya rin umakyat sa kaitaasan sa kalangitan ng lupa upang mapuno ang presensya ng lahat ng nilikha. Pinakita yung pagka-Diyos si Kristo, no? Namatay siya, bumaba siya sa ilalim ng lupa. What's next? At binigyan niya ng ilang kaloob upang maging apostol. Okay, ito pala yung gift. Gift of apostle. Ang iba naman ay mga propeta, ang iba naman ay ebanghelista, ang iba naman ay pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda. Para saan? Para sa ministry ng mga banal, para sa ikatitibay daw ng katawan ng iglesia. Oh. May mga gift. Totoo yun, may mga gift. Ano ba yung gift? May mga apostol. Okay, mga apostol. Yung apostol dito, alam naman natin na yung 12. Tsaka si Paul. Apostol, siya yung pinaka-ano. Tandaan niyo mga kapatid, pag sinabi ng Bible na sino yung mga apostol, dun lang tayo. Pero kung yung pastor nyo nagtuturo na sila daw apostol, wala sa Biblia yun. Ang apostol kasi ay yung kasama ni Christ. Pero binanggit dito na binigyan ng kaloob ng mga apostol. Kailan ba ito sinulat? Kanino ba ito sinulat? Sa mga taga-Epeso. Anong panahon ito? Nung panahon ang apostol dito, si Pablo. Hindi tayo to, hindi sa panahon natin. Kaya yung apostol sa panahon lang nila. Kasi pag sinabi kasing apostol, sila yung mga kasama ni Kristo. Ayon sa Biblia, tinawag bilang apostol. Hanggang doon lang tayo.
Kaya kung sinasabi ng Biblia na si Apostol Pablo ang huling apostol, hanggang doon lang tayo. Huwag tayong lalagpas sa nasusulat. Ang iba na may mga propeta. Sino ba yung huling propeta? Last prophet. John the Baptist. O Jesus Christ. Sila yung mga huling propeta. Ngayon, pag yung pastor nyo sabi nila, propeta sila, wala na yung patay na tayo. Niloloko nyo sarili nyo. Di kayo propeta. Kaya mga highest rank to mga apostol tsaka propeta. Ito yung mga... Pero ang mga timeless dito, ang iba'y ebanghelista at iba'y pastor at guro. Yan talaga, timeless yan. Sa panahon natin hanggang ngayon, meron pa niyan, ebanghelista. O, ano ba ebanghelista? Abag sinabing ebanghelyo, nagpapahayag ng gospel. May gift. Hindi to ministry, gift. Gaya ng ginagawa natin, nagtuturo tayo ng gospel. That is evangelism. Ang iba naman yung pastor, pag sinabing pastor, nag-aalaga ng mga nakikinig. At guro. Pero karamihan sa panahon natin ngayon, itong tatlong to nasa isang pastor. Gaya ng ginagawa ko, evangelista ako. Nagpapastor din ako sa inyo. At nagtuturo din ako sa inyo. Iba yun. Yung pastor kasi, ito yung nag-aalaga. Yung guro naman, siguro mga kapatid, yung pagiging pastor ko, may pagkukulang ako dito dahil busy nga ako. Pero yung pagiging guro, dito ako. Okay? So, ano nung purpose daw noon? Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ng lahat ng mga banal. Para i-prepare daw kayo. Para balang araw, kayo din ay maging pastor at maging ibang... Ganun lang yun, to multiply. Para ma-multiply, para daw sa ikatitibay ng katawan ni Kristo ang iglesia. O, dinaget nyo na, yan po mga kapatid, ang konteksto. Wala tayong bulag tayo sa mga Bible verses. So, ang ganda ng sulat ni Pablo. Malinaw sa sinasabi niya na ang pamumuhay daw ng tinawag ng Diyos ay nagkakaisa tayo sa magitan daw ng gospel na binigay sa atin sa pangunguna ng Diyos Ama ni Kristo Jesus at tayo yung kanyang katawan. At para tayo ay maging katawan ni Kristo, meron siyang sistema na kauna-unahan sa mga propeta, apostol nung araw at yung timeless nga, yung panahon natin ngayon na guro at mga pastor at mga ebangelistang kagaya din natin. So ano ang big idea? Para si katitibay daw ng katawan ng iglesia. Okay, so ganyan po yung pagbabasa ng Bible mo lang ngayon mga kapatid. So yun lang po ang aking mababahagi po ron. Lumagpas na po tayo sa oras. Pasensya na po kayo. So, tama po yun. Ang pinakalinya ko talaga ay teacher talaga yung ko mga kapatid. Kung meron mang pastor dito sa Bride of Christ, gaya nila Pastor Harold, sila yung mga pastor talaga nag-aalaga yan. Kung may mga counseling kay Pastor Harold, kayo kumontak din. Pwede rin sa akin kung gusto niyo, komportable kayo, pero si Harold talaga yung sa physical church sa Bulacan meron na tayong pastor ngayon. Nag-aalaga. Pag sinabi pastor, nag-aalaga po yun ng mga physical church ba. Balang araw siguro magpastor din kayo, di wow. Basta ako, tagapagturo lang talaga ako, yun ang ministry ko. Kaya ngayon, ito lang talaga ako. Ito talaga, hindi lang pala lang. Ito yung function ko, tagapagturo. Maging director. Yun lang, vlogger. Pero yung pagiging pastor, pasensya na kami, mga pagkukulang ako doon, alam ko. Minsan may mga chat kayo sa akin, hindi ko nasasagot. Minsan nasisin ko lang, I'm so sorry mga kapatid, pero mahal na mahal ko pa rin kayo lahat mga kapatid. Sa kabila ng lahat ng ngayon. Kita-kita lang tayo sa rapture kung di tayo aabutan ng pakikita balang araw, kung hindi loloobin ng Diyos na magkaroon tayo ng physical church at mauwi tayo sa rapture, okay lang. Pero kung kalooban niya magtayo tayo ng church, mas maganda magkita-kita tayo sa isang lugar. Hari nawa, kalooban ng Diyos sa masusunod mga kapatid, Romans 8:28, kung ano yung kabubuti natin, dun tayo. Mahalaga, enjoy po natin ang mga buhay natin. So maraming salamat po mga kapatid at magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi po sa Good Thank you, Pastor. Thank you,
Salamat din po sa inyong lahat. Mahal na mahal ko po kayo. See you po for the next meeting. Asahan niyo po na hindi pa rin tayo tataliwa sa ating topic ng eisegesis versus exegesis part 4 next Sunday po o Saturday po.